Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong isang reaction video dito kay Rob Trip at Congressman. Ito si Congressman Bosita naniwala kay Alice Go. Ito ay tanong niya sa suspended Vice Mayor Banban Tarlac sa kanilang latest hearing sa House of Representatives kaugnay at hinahanap na kaso na suspended Banban Mayor Alice Go. Alright, no further ado, dito kay Bosita. And let's get it on. Ano po? Kayo po ba, maliban sa Chief of Police ng Banban Tarlac, may nakaharap ba kayo na PNP officers? Congressman Bosita. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon po sa ating lahat. Miss Alice Go, nadinig ko po kanina kay Honorable Congressman Junicio, kayo po ay 38 years old na. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Ngayon po, ano na po ang age ng father mo? Father ko po, 68. Okay. May information po, Mr. Chair, though hindi ito validated, ang father po ni Miss Alice Go ay nasa Pilipinas na noong 1990s. Sa pagkakaalam nyo, Miss Alice Go, totoo ba ito o hindi? Your Honor, I cannot confirm the exact year. 1990s or 2000? Your Honor, ang date of birth ko po ay 1986. So, I think before po. Yes. Miss Alice Go, sa previous hearings, nadinig po ng taong bayan na ikaw ay lumaki sa farm. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. Mr. Chair, narito po ba ang Vice Mayor ng Banban Tarlac? Pwede po ba? Yeah, acting mayor. He was here earlier. Si Mayor. Mr. Chair, yung pong Vice Mayor ni Miss Alice Go bago nagkaroon po ng issue. Nag-CR, parang ang tagal. Importante kasi, Mr. Chair, yung gusto ko pong itanong sa kanya. To continue, Mr. Chair, nandiyan na po ba si Vice Mayor bago yung former Vice Mayor, Mr. Chair? What? To continue, Mr. Chair, Vice Mayor, former Vice Mayor, during the previous hearing po sa Senado, nadinig natin na sinasabi ni Miss Alice Go na siya ay lumaki sa farm. Matanong ko lamang po, Vice Mayor, bago po kayo naging Vice Mayor, ano po ang inyong posisyon? Your Honor, nag-mayor po ako ng 2001. Alright, ayan, sabaybayan po natin yan. Alright, let's get it on. 2001. Ilang years po kayong naging mayor ng Banban Tarlac? Nag-mayor po ako ng 2001 hanggang 2004 at nagre-elect po ako ng 2004. Natalo po ako. Ngayon po, after na natalo ako, na bumalik po ako ng 2007, nanalo naman po ako ulit ng mayor up to 2013 po. So, ibig sabihin po, naging public official kayo since 2001. Tama po? Opo. Okay. Kayo po ba ay lehitimong residente ng Banban Tarlac? Yes, Your Honor. Balikan ko lamang po, yung sinasabi ni Miss Alice Go na siya ay laki sa farm. Sa pagkakaalam po ba niya, ninyo, bilang matagal ng government official ng Banban Tarlac, nagsasabi po ba siya ng totoo o hindi? Ang pagkaalam ko po, matagal na po sa Bamban. Noong 2001 po, pinuntan ako sa opisina na nag-request po siya ng permit sa kanyang piggery. Dahil nagkaroon po siya ng piggery doon sa Bamban, na nakabili siyang lupa doon noong 2001. Kaya po, nag-request po siya ng permit sa akin. So, binigyan ko naman po. Linawin ko lamang po, Vice Mayor. Sino po ba ang tinutukoy mong siya
Si Miss Alice Go o yung tatay niya? Si Alice Go po. Ano pong taon Bata pa ni Alice Go, no? 12, bingi na ng permit. yan? Way back po, kung di ko magkamali, 2001. 2001. So, kung ipagpalagay na ito po ang sinasabi mo, ilang taon po si Alice Go noon? Kung di ko po magkamali, mga 12 years old or 14 years old. So, kung babalikan ko po yung tanong ko sa iyo, Vice Mayor, sinabi po ninyo na nag-apply ba siya ng permit? Permit po. Sa palagay po ba ninyo, yung 12 years old or 14 years old, may kapasidad na para mag-isip o mag-apply ng permit? Kasama po. Parang nakakahinala yan na 12 pa lang si Alice Go, humingi na ng permit sa mayor, no? Ayan. Kaya ito ay binabatikos ni Congressman Busita. Yung tatay niya. Kasama yung tatay niya. Noong panahong yon, palagay po ninyo, mga ilang taon na po ang tatay ni Miss Alice Go? Ang estimate ko po, between more than 30 years siguro. Okay. So, kung titingnan po natin, mga ilang taon po? Mga 30 years or something, 40 years ganun po, ang aking estimate na edad. Ibig sabihin po, naniniwala ka na talagang si Miss Alice Go ay nung edad na yon ay nandun na sa kanilang farm. Nandun na po siya. At nabanggit po ninyo na nag-secure ang tatay niya, sila o sino man, nag-secure ng permit, nag-apply. Tama po? Opo, Your Honor. Mr. Chair, Vice Mayor, dahil nag-issue ka ng business permit or permit para sa kanilang piggery, sa pagkakaalam po ninyo, kaya pa nating makakuha ng ebidensya na totoo yung inyong sinasabi? Meron po sa opisina po. So, ibig sabihin po, naniniwala kayo na si Miss Alice Go lumaki sa farm? Naniniwala po ako dahil kasi nung pong 2000, nung nakaraan na eleksyon po na na ako po yung naging vice mayor niya. Last election po, 2022. Nung natapos po ang term mo bilang mayor, at particular itong tumakbo kang vice mayor, si Miss Alice Go ba kasama po ninyo sa partido? Kinuha po ako ng dating mayor dahil po habol siya ng congressman para magkaroon po siya ng mayor na tinanong po siya kung gusto niyang umabol ng mayor. In other words, hindi kayo lehitimong magkapartido ni Miss Alice Go? Nakapartido po kami ng independent. Vice Mayor, kaugnay po sa... Yan, alright. Sabaybayan po natin at ito ay isang panayam kay dating mayor at kay Alice Go at ayan, tinalakay ni Congressman Busita. Alright, let's get it on. Investigasyon ng Kongreso at ng Senado kaugnay dito sa sinasabing illegal pogo. At sinasabi rin na si Miss Alice Go ay involved dito. Sa inyo pong, siyempre kayo po ay matagal na nanunungkulan sa Bambantarlac. At alam naman po natin, bilang ikaw ay public official, elected official, hindi naman pwedeng sabihin na wala kang pakialam sa mga nangyayari sa area mo. Sa personal opinion nyo po, ano po ang masasabi nyo about this issue involving Alice Go? Ang masasabi ko lang po, yung pogo na po yan, ang pagkaalam ko po, kaya nabigyan po namin ng letter no objection po dahil ang pagkaalam ko po na legal po ang pogo. Dahil po ang pogo, makakapagbigay ng additional revenue tax at employment po sa aming bayan. Dahil po, nung ako'y mayor, hanggang ngayon po, ang class ng Municipality of Bamban, it is second class municipality po. Alos walang trabaho po ang mga kababayan namin. Your Honor, if I may, clarification lang kay Mayor. Ang ibig mong sabihin, Mayor, 2001, nag-a-apply na sila ng POGO sa inyo? Ay, hindi po, piggery po. So, piggery yung in-applyan. Okay, sige. Thank you. Yes, Mr. Chair. Ang intention po natin, Mr. Chair, kaya po natin na itanong yan, to establish yung aligasyon ni Miss Alice Go na siya ay lumaki sa farm. At nabanggit po ni Vice Mayor na kumuha ng permit noong, I think, 2000 o 2001,
At sinasabi po niya na kaya pang ma-dig up o makapag-produce ng ebidensya na talagang may permit itong mag-ama ni Miss Alice Go. Mr. Chair, maaari po bang mag-request sa Vice Mayor na mag-submit ng proof na talagang nag-issue ang Bamban Tarlac ng permit para sa farm o piggery ni Miss Alice Go at nung kanyang tatay, nung kanyang father, Mr. Chair? Yes, ikaw ba ngayon ang acting mayor, Mayor? Hindi po. Hindi. Ako So po we y- will ako probably po request that. Kami po ay na-suspend, Mr. Chair. Okay, sige. ng 3 months. So who's the acting mayor? Si, yung pong first councilor. Nandito ba siya? Andyan po, si RJ Timbang. Can we, acting mayor, humihingi ng dokumento si Congressman Busita. So narinig niyo naman yata, no, kung ano yung hinihingi niya. So can you please submit the documents to the committee? Salamat po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, itinanong ko po itong mga issue na to sapagkat hindi ko naman kilala si Alice Go at nung nasa active PNP naman ako. Ibig ko po sabihin, naniniwala po ako na may mga bagay-bagay, na may mga sinasabi niya na may katotohanan. And in fairness to her, Mr. Chair, with the support of evidence or evidences, ay gusto po nating ma-establish na hindi lahat ng sinasabi, maaaring nagsisinungaling siya for whatever purpose, pero naniniwala pa rin po tayo at nakikita ko sa kanya, hindi siya masamang tao o whatever. Ano po? So, to continue, Mr. Chair, kay Miss Alice Go, base po sa mga sagot at patunay ni Vice Mayor, pinatututuhanan po niya na kayo ay lumaki sa farm. Base doon sa age, doon sa year, at sinasabing permit. Bago po kayo kumandidato, Miss Alice Go, o bago kayo nanungkulan, kayo po ba ay naging malapit sa mga residente ng Bamban Tarlac? Your Honor, that time po is pandemic. So, okay naman po. Okay naman. In other words, maganda ang relasyon nyo sa community. Tama po ba? Particularly po doon sa barangay ko po. Thank you, Mr. Chair. Miss Alice Go, sa pagkakaalam mo, bakit ka nanalong kandidato, nung ikaw ay kumandidato bilang mayor, diretsahan kong tanong sa'yo, Your malaki ba ang nagastos mo o hindi? Your Honor, I think blessed na rin po from God. In fact, 2 weeks before election, di na po ako gumalaw. So, masasabi mo na malinis ang pagkapanalo mo bilang mayor, tama po ba? Yes po, Your Honor. Sa pagkakaalam mo rin po ba, minahal ka ng mga residente ng Bamban Tarlac? Yes po, feel ko po yun. At sa pagkakaalam mo rin po ba, kahit na ngayong iniimbestigahan ka sa Kongreso at sa Senado, mahal ka pa rin ng mga residente ng Bamban Tarlac? Tingin ko po, opo. Ibig mo bang sabihin, Miss Alice Go, na patuloy silang nagtitiwala sa'yo? Tingin ko po, Your Honor. Kung naniniwala ka na mahal ka at nagtitiwala pa rin sa'yo ang mga residente ng Bamban Tarlac, nais mo bang manatili na sila ay may respeto, may tiwala at pagmamahal sa iyo? Opo, Your Honor. Naniniwala ka ba, Miss Alice Go, na sa opinion ko lang, mapapanatili mo ang respeto, tiwala at pagmamahal sa iyo ng mga residente ng Tarlac kung magiging matapat ka sa pagsagot sa investigasyon na ginagawa ng Kongreso? Opo, Your Honor. Ibig mo man sabihin, may mga tatanong ako sa iyo, follow-up questions, na willing kang sagutin on behalf of your constituents from Bamban Tarlac. Tama po ba? Opo, Your Honor. Basta yung hindi lang po ako sasagot na may incriminate my own self po. Yes, I understand, Miss Alice Go. Matagal na po kayong engaged sa business, tama po? Opo. At nanungkulan kayo bilang mayor, tama po? Opo. Dahil matagal na po kayo sa business at nanungkulan bilang mayor, kayo po ba, maliban sa Chief of Police ng Bamban Tarlac, may nakaharap ba kayo na PNP officers? Yes or no? Yes po. Yes. Kung i-imagine po ninyo, you as mayor, hindi naman lalapit sa iyo yung patrolman or sergeant. Tama po ba? Your Honor, meron din po, patrolman. Yes, pero yung assigned sa Bamban, tama po. Opo. Yes. Pero yung police personnel or officers from other units, kung maalala nyo po, may mga nakaharap na kayo, tama po?
Your Honor, pag may nagka-courtesy call po sa office po. Courtesy call for what purpose? Nagpapakilala po, bilang ako po yung mayor, nagpapakilala din po sila na sila po yung kasama po natin sa serbisyo. Ano po yon? Siyempre, yung chief of police, naturalmente, magko-courtesy call sa'yo. Aside from chief of police, sino po ang PNP official na natatandaan mo na nag-courtesy call na po sa inyo bilang mayor? Alright, at subaybayan po natin. Naniniwala kay Alice Go si Nakapag-visit na po sa office po, PD po. Provincial Director. Sino po ang Provincial Director na tinutukoy mo? Yung ngayon po na PD, I forgot the name po. Okay. Sa pagkakaalam mo po, ilang Provincial Director na nag-courtesy call po sa inyo? Hindi ko na po, wala pa ako masyadong maalala po eh. Okay, kung hindi po ninyo maalala po ba ninyo more or less ilan ang senior officers ng PNP na nag-courtesy call na sa inyo? Hindi po, Your Honor. Bata pa po kayo, Miss Alice Go. Hindi ko po sinasabi na sagutin po ninyo ng eksakto. Ang tinatanong ko po, Mr. Chair, kung isipin mo po, Miss Alice Go, mga more or less ilang PNP senior officers na ang nakaharap mo? Your Honor, isipin ko po pero hindi ko po masyado maisip po eh. Nakapag-courtesy call po sa office po si PD. Yun po. Isipin ko rin po ulit, Your Honor. May nakaharap na po ba kayong general? Yes or no? General, yes po. Mga ilan na po? Hindi ko po maalala ilan po. Miss Alice Go, gusto ko lang ipaalala sa iyo, ako po 100% nagtitiwala sa iyo. So sana yung tiwala na binibigay ko po sa iyo, wag mo naman sayangin. At ako po ay nagtatanong sa iyo, at inaasahan po ng taong bayan, partikular ng Bamban Tarlac residents, your constituents, na ikaw po ay magsasabi ng totoo. Wala naman po kayo sa korte. Ano po? Balikan ko lamang po, sa pagkakaalam po ninyo, ilang PNP generals na ang nakaharap ninyo? Your Honor, as of the moment, wala po ako masyado maalala pero may naisip lang po ako ngayon na nakapag-courtesy call din po sa office ko po ang isang general po na RD po. RD. Opo. Siyempre, RD yan, kahit paano maalala mo kung sino siya. Opo, at official naman po yung trip na pagpunta po niya doon sa office po namin. Yes po. Pwede po bang banggitin nyo sino yung general, yung RD na nag-courtesy call na sa inyo? Your Honor, Mr. Chair, okay lang po, mag-consult lang po ako sa lawyer. Sige po. Mr. Chair, Your Honor, okay lang po ba sulat ko po sa paper, padala ko po sa inyo para walang pong ibang issue po na mai-involve po? Sige po. Opo. I-submit po natin sa Honorable Committee. Pakisulat po. Opo. Yes. To continue, Mr. Chair. Nabanggit po tama po ba yung nadinig ko o yung napabalita na sinasabi mo na mayroon po kayong death threat? Tama po? Yes po. Yes. At ako po'y naniniwala na sa kalagayan mo ay totoo ang iyong sinasabi, Miss Alice Go. Sa kalagayan po ba ninyo ngayon at kayo ay nakadetain sa PNP Custodial Center, ano po ba ang pakiramdam ninyo? Safe kayo? O may gusto pa kayong hilingin na baka mapagbibigyan ng committee? Sa ngayon po, dahil po nakadetain po, mahirap po talaga nakadetained. Gusto ko na lang din po matapos po lahat at para makapagpiyansa po. Ang tanong ko po, Miss Alice Go, inamin po ninyo na kayo ay may death threat. Opo. Ang tanong ko po, feeling safe po ba kayo sa PNP Custodial Center? Opo. Okay, very good. Alright guys, ayan, napakinggan at napanood po natin dito kay Congressman Busita. Naniniwala kay Alice Go. Ayan ang latest hearing natin sa Senado. Alright? And maraming salamat sa inyong lahat. And don't forget to subscribe, Rob Trip, and peace out.